hindi mo pa rin talaga matanggap hanggang ngayon. Ganun ka rin. Sobrang pagmamahal mo kasi hindi talaga. Para bang may mga bagay na nagpo-focus ka na lang dahil sa kanya. Hindi mo mawawala. Ayan po mga boss. Nagpahula po ako doon sa, ang tawag ko kasi nung di pa ako nagbablog, lagi kami nagpapahula sa kanya. Tawag ko sa kanya, Kuya Manny, sa Santa Rosa. Nagpaalam ako sa kanya, ibibideo ko sana siya. Kaso medyo nahiya ako na yung mismo kita po siya. Baka hindi pwede, baka magalit. Kaya nirecord ko na lang. At saka malilimutin ako minsan. Kaso nga lang, pinaiyak ako ng gusto. Kasi nga po, ang sabi nga po sa hula, ang lumabas doon, the lovers, ang sabi, yun nga po anak ko ay sobrang mahal ako at ganoon din po ako. Halos, parang masabi ko, mga hula niya sa akin talagang totoong talagang sabog yung luha ko, lalo na pag may kaugnayan sa aking anak. Ayun, kasi maliit pa lang po kami noon, parang lumaki kami sa mga tapal-tapal, mga dahon, tapos sa mga typewriting na sinusulatan, tapos lagyan ng langis nilalagay sa mga likod, yung mga masasakit ganun. Lumaki kami sa ganun. Kaya parang nakalakihan na po namin siya na ganun lagi. Lagi ako nagpapahula. Mahilig ako sa aming mag-asawa na tutulong sa akin yung mister ko. Dahil parang hindi naman siya ganoon, pero niwala naman po siya. Ayun nga po, mai-share ko lamang po sa inyo, ay talagang napaiyak ako ng husto kapag sinasabi nga po na ang aking anak ay naandito lang, hindi daw po naalis, hindi naakit sa langit kasi hindi pa rin siya parang ready na umakyat kasi binigla din po siya na totoo nga yung pamangkin ko. Ang dami nagsasabi. Tapos, yun nga po, ang daming dito sa amin, ang daming nagsasabi lang yung mga may third eye. Sabi ko, nakita ko yung anak mo nasa terrace, naglalakad. Nakita ko yung anak mo nakatayo doon sa may harapan ng bahay nyo. Yung mga ganun. Sa nakakakilabot, pero nakakilabot pag sa ibang tao. Diba mga boss? Pero pag sa magulang, sa nanay, ay hindi nakakilabot. Kasi parang gusto ko nga siya na makita. Pero nung isang beses, nabigla ako kasi nagpapalit ako ng tubig kasi may mga malalaki akong lagay ng tubig. Yung, di ba, swerte nga yung paglalagay ng mga tubig sa halimbawa sa may kwarto, sa negosyo mo, maglagay ka ng basta everyday napapaltan. Dapat hindi siya nagdudumi. Nung nagpalit ako sa kwarto po niya at saka sa may altar kasi may tubig ako doon, nagtataka ako bakit parang laging parang mamantika yung tubig. Yun. Araw-araw ko nang napapaltan po siya, pero pagkano sa ibabaw parang may mga mantika. Ganun. Tapos, pagdaan ko, nakita ko nakatayo po siya. Tapos bumalik ulit ako, nakita ko yung favorite pala niya, yung manikin na nakaputi po siya. Pero kinalabutan talaga ako doon. Tapos ramdam ko, sabi ko, anak, nandiyan ka ba? Wag mo kong biglain. Yung mga ganun. Na-share ko lang po sa inyo kasi, yun nga yung ano niya, talagang sobra ako napaiyak dito habang ako'y hinuhulaan. Dahil nga po sa ang hula ay Mahal ka. At hindi mo pa rin talaga matanggap hanggang ngayon. ayo, lagi itong inuulit-ulit. Sobrang mahal ka. At hindi mo pa rin talaga matanggap hanggang ngayon. Ganun ka rin. Sobrang pagmamahal mo kasi hindi talaga. Para bang may mga bagay na nagpo-focus ka na lang dahil sa kanya. Ayan mga boss, doon ako nagpahula kay Kuya Manny sa may Santa Rosa po yan. Na laging, pero marami akong pinagpapahulaan. Meron din ako sa Payatas. Pumupunta rin ako sa Payatas, di ba? Napakalayo, napaka-traffic. Pero pinupuntahan ko po yun. Ang pangalan naman doon, si Mami. Pero, eto mga boss, ma-share ko lang. Kaya sobrang panatiko ko sa mga ganyan. Pero, hindi ko inaano na ganun din kayo. Pero ito, ma-share ko lang ha. Di ba nag-iisa lang yung anak ko? Nag-isa lang anak ko, si Jovelyn. Tapos ngayon, may nanghula sa amin. Taga Cavite naman to. Si Nanay Flory ang pangalan. Kaso wala na po yun. Wala na si Nanay Flory. Yung mauna si Nanay Flory. Pagkatapos, ngayon, si Jovelyn noon, parang 8 years old, sabi mo sa amin, sundan nyo siya ng isang lalaki. Lalaki ang susunod dyan. Yung pinakabunso mo lalaki. Tapos, pagtungtong ng 7 years old, ay tawag dyan, dun kayo aasenso. Pagtungtong daw po ni Justine ng 7 years old, dun daw kami aasenso. Ay di ngayon,
sinundan namin, di 8 years old siya. Malipas ng naka 9 years old na si Joelyn, di nabuntis na ako. Ngayon, kaya ang pagitan ni Joelyn at ni Justin, 9 years. Tingnan nyo, ang sakla pa. Pagkatapos mga bossing ko, si Justin ay pinanganak ng October 27. Tapos, si Joelyn ay pumanaw ng October 28. Nung Jovelyn ay nag-19 years old, pumanaw siya ng October 28. Yung 9-9, yun yung sinasabi na kailangan mong pinaghahanda yan, huwag mong palalampasin kasi yan yung mga mapiligro sa edad din daw po natin. Kaya minsan 'di ba yung 40, 50, 60 pinaghahanda kasi yung 39 or kaya yung 19, yan po yung mga may piligro na kailangan pinaghahandaan. Kaya yun, na-share ko lamang po. Kaya, pagka, halimbawa, birthday ngayon ng anak ko, magte-13 po siya, tapos, 2 years naman, ng 28, kasi 27 yung anak ko, October 27, 28 naman, nung pumanaw yung anak ko. Kaya parang sobrang naano ko mga bossing ko na ko sa mga hula, kasi, parang kung tutuusin, parang tugma-tugma lahat ang mga pangyari. Nung tumutong ng 7 years old yung anak kong si Justin, totoo na doon na bago ang takbo ng pamumuhay namin. Minsan na nainis ako, pag sinundan, aasenso. Pero nung piniplay ko, kasi may ako mag-record ng mga piniplay ko, ang sabi, pag nag 7 years old, kaya nung pumalo na 7 years old, yun, biglang nag-boom ng, yun nga po, yung paunti-unti, pero hindi yung yaman talaga mga bossing ko. Ito nga, Musileo yung panakto, pero hindi mahirap. Pero yun nga po, yung nabibili naman yung gusto. Pero hindi yung kagaya ng mga anak na kontraktor. Hindi naman basta maganon. Kumbaga, yung sa amin, ayan, mga okay lang. Nabibili naman yung gusto. Ayun nga po. Kumbaga, napakasakit sa kalooban kapag naalala ko lang po ito. Na-share ko lamang po sa inyo.